sa isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay na ayaw mong matapos agad. Sino nga bang may gustong lisanin agad ang mundong nakasanayan natin? Kaya siguro mula pa noon, hinahanap na ang susi sa habang buhay na kabataan. Sa buhay na walang katapusan. Ang mga kwento tungkol sa tinaguriang Fountain of Youth ay nagmula pa nung sinaunang panahon. Ang manlalakbay na si Ponce de Leon ay isa sa mga naghanap nito. Sinuyod niya ang mga bagong tuklas na lupain, ngunit hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay, hindi niya ito natagpuan. Maging ang sinaunang Egyptians, Ethiopians at Hindus ay naniniwala na may tubig na nakapagpapagaling ng anumang sakit, nagbibigay ng kabataan at walang hanggang buhay sa sino mang iinom nito. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang mga kwento tungkol dito. Totoo nga ba ito o kathang isip lamang? Sa Siquijor kami napadpad dahil nakarating na sa amin ang balita na mayroong mga elemento dito na nagpapahaba ng buhay. Ang isla na marahil ang pinakamahiwaga at nasasakluban ng misteryo sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas. Kilala rin ang Siquijor bilang sentro ng panggagamot ng mga tinatawag na mananambal o healers. Katunayan, tuwing Semana Santa, nagtitipon-tipon ng mga mananambal sa buong Pilipinas dito sa Siquijor para lang manguha ng halamang gamot na itinuturing na pinakamabisa laban sa anumang karamdaman. Dahil dito, sikat na sikat ang Siquijor, hindi lang sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Mula Siquijor, bumiyahe kami ng sinakyan kong tricycle patungo sa San Antonio. Kuya, yung San Antonio, marami raw manggagamot doon. Sabi na. Nandito daw kasi ang tinuturing na pinakamatandang nabubuhay na mananambal sa Siquijor. Baka nasa kanya na ang hinahanap ko. Labing-anim na taong gulang pa lamang si Lolo Juan nang gagamot na siya. Kaya sa edad na 98 years old, malamang ay hindi na mabilang ang mga dumulog sa kanya at nagpagamot ng samot-saring karamdaman. Ano-ano ho yung kaya niyong pagilingin? Ano-anong mga sakit? Mga adyo man po. Mas kikinsang sa kuan. tiyan. Sakit sa tiyan. Ang mga halamang ito ang ilang sangkap sa mga gamot na ginagamit ni Lolo Juan. Laman ng mga botelya at plastic bag, ang mga magkakahalong sangkap ng iba't ibang uri ng ugat, tangkay, dahon ng iba't ibang puno't halaman. Bakit? Ano ba yan? Ano ba? Para sumpa sa mga kulam yun. Para yung Pangontra. pausok o pangontra sa mga pangkukulam. Bakit makapangyarihan yan? Ano bang meron yan? Bakit? Marami namang gamot ito galing sa yung sinusunog namin, yung niluluto namin yung sa Holy Week. Bakit Holy Week? Para Mas malakas, mas ang bisa kahit sa Holy Week. Halos isang siglo nang nabubuhay si Lolo Juan, pero napansin kong maliksi at malakas pa rin siya. Nadiskubre na nga kaya niya ang gamot na pampahaba ng buhay. meron ba kayo nun? Pampahaba Yan ng sa kalamba. Kana yung pampahaba ng buhay, mag-control ta sa katawan natin para mahaba ang buhay natin. Wala kayong iniinom na para humaba lang yung buhay. Wala. Kami, nag-inom lang kami ng morning. Siya, 98 na siya. Oo. Inom lang ng tuba. Tuba. Mula sa San Antonio, naglakbay kami patungong Cantabon para bisitahin ang isang nursery ng mga halamang gamot. Kita Taiwan Ponce, wala tayong nakuhang gamot na pampahaba ng buhay. Dito baka meron.
Si Noel ay manugang ni Pedro Tumapon, isa sa pinakakilalang manggagamot sa Siquijor. Para raw hindi na mahirapan sa pangangalap ng mga kinakailangang sangkap sa panggagamot, nagtayo ng isang nursery si Noel. Yung mga tanim mo dyan, saan napupunta? Sinong kumukuha? Siya. Ibang tao, pag magpunta sa akin dito ng yung mangailangan sa mga herbal ko, para hindi na tayo mahanap ng iba-iba pang maghanap malayo. Kasi malayo yung maghanap eh. Oo. Pinatanim ako ng DNR. Kasi bawal na yan sa panggubatan yan pag ka. Kumukuha yung mga mananambal, sir? Oo, kuha sa akin. Marami din. Oo. Sa bahay mismo ni Noel, ginagawa o tinitimpla ang mga gamot sa iba't ibang klase ng sakit. Karaniwan na raw na ang kanyang bahay ang takbuhan ng ilang mananambal mula sa Siquijor at sa iba pang lugar. Ngunit sa dami ng kanyang mga halamang gamot, wala pa rin daw siyang sangkap na pampahaba ng buhay. Ngunit bago kami umalis, may ibinahagi sa amin si Mang Noel na sikreto. Ang Fountain of Youth daw ay hindi nakukuha sa halamang gamot, kundi nanggagaling sa isang tao. Mula sa bayan ng San Antonio, tinungo ko ang bayan ng Lasi. Nandito daw ang mga pinakalumang istruktura na itinayo ng mga Kastila. Posible kayang mahanap ko dito ang tao na susi sa buhay na walang hanggan. Sa bayan ng Lasi itinayo ng mga Kastila ang kumbentong ito ng San Isidro Labrador. Di tulad ng isang ordinaryong kumbento, mayroon itong mahigit 100 kwarto na ginagamit raw noon ng mga madre at pari noong panahon ng Kastila sa tuwing bibisita sila sa Siquijor. Ang kumbentong ito ang itinuturing na pinakamalaki sa Asia. Ang katabi naman itong simbahan ng Lasi ay hindi pa uhuli pagdating sa estruktura. Kahit halos magdadalawang-daang taon na itong nakatayo, nandito pa rin ang mga orihinal na materyales. Ang pagkakatayo sa dalawang dambuhalang strukturang ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit itinuturing ng mga Kastila na espesyal noon ng Siquijor. What was it for? It was for healing. They brought the priests or the big wigs in Spain or somewhere else. When they got sick, they were brought here for healing. Because through the centuries, na-attain nga yung degree na yun ang kinatatakutan ng ibang mga ang kukulam sa iba't ibang parte. Kung bakit na ibabalik. See? Only in Siquijor has that been attained. Maliban sa simbahan at kumbento sa Lasi, ang mystic balete na ito na tinatayang mahigit 100 taon na ang tanda, madalas ring dalawin ng mga turista. Ito ang isa sa dahilan kung bakit lalong nadaragdagan ang misteryo ng Siquijor. Pero ang isa sa pinaka-kontrobersyal na madalas dayuhin ng mga bumibisita sa Siquijor ay ang rebulto ni Saint Rita. Nanghiram ako ng isang motorsiklo at naglakbay ako ng may 15 kilometro patungo sa bayan ng Maria para lamang bisitahin ang imaheng ito ni Santa Rita de Cascia o mas kilala sa tawag na Black Magic Mary. Dahil sa nakakatakot na imahe, nagkaroon ng iba't ibang bersyon kung bakit may hawak na bungo ang estatwa. Ang bungo raw ay sa mismong asawa ni Saint Rita na kanyang pinatay dahil sa pagmamaltrato o pambubugbog nito sa kanya. Ang inverted cross naman ay sumisimbolo umano sa pangungulam sa Siquijor. Pinabulaanan naman ito ng kura paroko ng Our Lady of Divine Providence ng Bayan ng Maria. Ano ho bang significance ng bunga niya dyan sa statue? Ang buhay niya, malalaman natin kung paano naging significant ang bungo. There was that murder of her husband. Her 2 sons gustong makigante. And
nagdasal na siya na mas mabuti pang just die natural death kaysa sa magiging kriminal. Then truly, yung dalawa niyang ang anak nagkasakit na namatay, hindi nagiging criminal. They failed to avenge the death of their father. Sinasabing milagroso si Saint Rita dahil nagbibigay siya ng babala sa mga maaaring maaksidente. Inaagapan nito umano ang maagang kamatayan ng isang tao. Maliban sa estatwa ni Saint Rita, sumikat din ang Siquijor dahil sa mga taong gaya ni Frank Bios na nakilala sa kanyang dancing paper dolls. Hindi nagpaunlak ng interview si Frank tungkol sa kanyang dancing paper dolls. Hindi na raw niya kasi ito ginagawa. Ngunit kung nakabubuhay ng patay ang pag-uusapan, itinuro niya si Vicente Tumala na itinuturing niyang master. Ayon kay Mang Vicente, may kaalaman daw siya noon sa itim na salamangka na kanyang iwinaksi magmula nang siya ay maging isang mananambal o healer. Nasulayan magugugay sa una. Naan ko manambal sa una. Yan, tambal ko dahil mo magic po ko. Katuon tambalan ako. Itong mapakan sa mga sawa, hero. Dili maayaw. Makuan lala ang yan. Samot. Mana nga. Ang iserbaran nga. Dangan ako ito. Ang himuda ko sa kuha. Usay mga aksyon ba. Maayaw man ito yung itambalan kung mundang ko ito. Nakuha ni Mang Vicente ang kanyang kakayahan sa Mindanao mula sa isang Pinoy na natutunan ang kakaibang magic na ito mula sa India. Ang isa sa kanya umanong natutuhan, makapagpabangon ng isang patay sa pamamagitan ng orasyon. Nakababuhi na kagtao? Suray ko sa una. Nabuhi? Pero matay lagi hapon. Gawin sa aman ko niya, nakakadito. Imong gi-orasyon. Unsa ka mag-istorya? Alahawra. Ha? Ang kuan ba, ikot-kibot sa mga ni mo. Pero bukang mata mo istorya. Ang katong patay, mabuka pero dili mo istorya. Buka pero malihok. Lakaw, galing plakon. Wala ko. Pwede mo istorya. Ano naman? Dili na siya mo istorya. Ngunit dahil taliwas na sa kanyang panggagamot ang paggawa ng black magic, isang simpleng mahika na lamang ang kanyang ipinakita na patunay daw na kaya niyang magdugtong pa ng buhay. Kagkatasiya kayo, murag kulang pa dagkuan. Kulang pagagtun ba? Ang posporong ito na kanyang sinindihan, kaya daw makalikha ng apoy kahit wala ng mitsa. Angin man. Dahil hindi kami kumbinsido, isang magic pang ipinakita ni Mang Vicente. Putol. Dapat to siya sa kuwan. Kaya rin daw niyang magdugtong ng putol na tali. Kapayan ko. Itin ulusong tayo. Muling binigyang diin ni Mang Vicente na simpleng mahika na lamang daw ang kaya niyang gawin. Bawal na umano sa kanyang panggagamot ang itim na salamangka. Ang dalawang mahika na kanyang pinakita ay maaring bunga ng mabilis na kamay o ilusyon lamang. Mukhang hindi si Mang Vicente ang nagtataglay ng hinahanap naming Fountain of Youth. Katulad ng pagkakapudpod ng gulong ng aking sinasakyan, halos maubos na rin ang pasensya ko sa paghahanap. Nalibot na namin ang halos buong Siquijor. Ngunit sa hindi naasahang pangyayari, naituro kami sa isang tao na nagsasabing gamit niya ang hinahanap naming pampabata.
Kasabay ng aking pagtuklas sa mailap na Fountain of Youth. Nakita ko na biniyayaan ng Siquijor ng mga makapigil hiningang tanawin. Biniyayaan din ang isla ng iba't ibang uri ng halaman na itinuturing na mabisa para sa panggagamot. Maging ang Department of Tourism ay tinutulungan na ang mga mananambal ng Siquijor para maibenta ang kanilang mga halamang gamot. Marami din namang ganitong halaman sa ibang lugar. Ngunit sinasabing mas mabisa daw ang mga ito kung tumubo sa Siquijor. Ano nga ba ang meron sa isla? Tignan mo yung mga kwebang yan. Bali pag umuulan, ito nasa ilalim to. Pag umuulan, Tulad ng ilang lalawigan sa Visayas, mayaman ang Siquijor sa isang klase ng bato na kung tawagin ay limestone. yung mga ganitong klaseng mga bato na kapag naging lupa, no, ay masustansya. Kaya yung mga bato na yan, na mga limestone na nabubulok, malimit ay tinutubuan ng thick vegetation. Pati yung mga batong bulkan na mga matatandang bato doon sa Siquijor, kapag ito ay nabulok, ay siyang nagiging pataba ng mga tanim. Ang hindi lang maipaliwanag ni Professor ay kung bakit pinapaniwalaang mas mabisa ang mga halamang gamot sa Siquijor. Gayong mayaman din naman sa limestone ang ibang lugar gaya ng Bohol, Aklan, maging ang Palawan. Siguro may mga tanim doon na nakukuha nila. Siguro nag-evolve yan into what we know as the mysticism dyan sa Siquijor. Pero other than that, I don't find anything unique, geologically speaking, sa Siquijor compared doon sa mga ibang parte ng Pilipinas. Ngunit may nakakaintrigang sagot si Jaime Licauco ukol dito. Tinanong ko yan, yung mga ibang mga gamot galing sa Luzon, galing sa Mindanao. Pagka Holy Week, napupunta sila dyan sa Siquijor, wala pa sa Mindanao yan. Sabi nila mayroon daw, pero mas malakas daw yung mga halaman doon sa Siquijor na hindi nila makita sa ibang lugar. Now, there are certain places in Siquijor na mataas ang enerhiya, no? Kaya doon lang ginagawa yan. But she understand like Ayon kay Johnny, na isang Norwegian, 23 taon siyang pinahirapan ng psoriasis, isang klase ng karamdaman sa balat. Halos araw-araw raw siya noon sa ospital, balot ng tar. For the first time in my life, I don't have the skin disease. I have it, but for one reason or another, it disappeared down here. But the problem is with the bone structure that is unbelievable painful. And then you have to take a high level of painkillers. But on Siquijor, I don't need painkillers. I don't need any medicine on Siquijor. Kung pagmamasdan sa mapa, nakapagitna ang isla ng Siquijor sa dalawang mainland ng Visayas at Mindanao. Kaya't ang mga Kastila, ginawa itong halfway house o pahingahan. Malayo sa kabihasnan ng isla, sagana pa sa likas yaman. Kung kaya't ideal ito para sa mga nagsasagawa ng iba't ibang klase ng ritual. Kuwan lang yung mga tao, very few lang ang tumira dito. So maybe some of these healers who came, maybe they found it very convenient for them to practice their art. So nandito sila tumira. Ang itinuro sa amin na gumagamit ng hinahanap naming pampabata, nakatira lang sa bayan ng Siquijor. So ano pong effects? Maganda. Ano nangyari sa katawan niyo before? Ipaki-compare po before using and after using. Yeah, it's good and good, healthy and beautiful. It gave you confidence, ganun po? Sa pamamagitan na ng pagpahid? Yeah, pagpahid at saka yung inumin. Araw-araw daw gumagamit ng likido si Mami Turing na binibili niya sa isang kakilala na taga-Siquijor din. Sa loob ng isang taon na paggamit niya nito, hindi na raw siya nakararamdam ng sakit. Humingi kami ng kaunting sample ngunit sa kasamang palad, naubos na daw ang kanyang stock.
Isang grupo ang pinagkukunan ni Mami During ng tinatawag na Fountain of Youth. Sa tabing dagat namin napagkasunduan na magkikita. Linya-linya, dito kayo umunod. Ilang saglit pa, dumating na ang grupo. Madilim ang paligid, kaya't hindi ko maaninag ang kanilang mga mukha. Pumayag ang grupong magpakuha sa kamera, ngunit hiniling nila na huwag ipakita lahat. Tahimik na gumuhit ng isang imahe sa buhangin. Nagtirik ng kandila. At saka sinimulan ang ritual. Sila ang mga miyembro ng Maharlika Infinitum. At isa si Samara sa mga miyembro nito. May 5 taon pa lamang sa Pilipinas ang grupo. May 22 miyembro at naniniwala silang lahat sa kapangyarihan ng tinatawag na ancient knowledge. At si Samara lamang daw ang natatanging nakakagawa ng tinatawag nilang flow. Ang flow daw ang mismong Fountain of Youth. Nakapalibot ang mga miyembro habang nagsasagawa ng orasyon. Ilang minuto pa ang lumipas. Laman ng mga botelya at plastic bag, ang mga magkakahalong sangkap ng iba't ibang uri ng ugat, tangkay, dahon ng iba't ibang puno't halaman. Bakit? Ano ba yan? Para sumpa sa mga kulam, para yung pausok o pangontra sa mga pangkukulam. Bakit makapangyarihan yan? Ano bang meron yan? Bakit? Marami namang gamot ito galing sa yung sinusunog namin, yung niluluto namin yung sa Holy Week. Bakit Holy Week? Para mas malakas, mas ang bisa kahit sa Holy Week. Halos 1 siglo nang nabubuhay si Lolo Juan, pero napansin kong maliksi at malakas pa rin siya. Nadiskubre na nga kaya niya ang gamot na pampahaba ng buhay. meron ba kayo nun? Pampahaba ng buhay? Sa kalamba. Kana yung pampahaba ng buhay, mag-control ta sa katawan natin para mahaba ang buhay natin. Wala kang iniinom na para humaba lang yung buhay? Wala. Kami, nag-inom lang kami ng morning. Siya, 98 na siya. Oo. Inom lang ng tuba. Tuba. Mula sa San Antonio, naglakbay kami patungong Cantabon para bisitahin ang isang nursery ng mga halamang gamot. Kita Taiwan Ponce, wala tayong nakuhang gamot na pampahaba ng buhay. Dito baka meron. Si Noel ay manugang ni Pedro Tumapon, isa sa pinakakilalang manggagamot sa Siquijor. Para raw hindi na mahirapan sa pangangalap ng mga kinakailangang sangkap sa panggagamot, nagtayo ng isang nursery si Noel. Yung mga tanim mo dyan, saan napupunta? Sinong kumukuha? Ibang tao, pag magpunta sa akin dito ng yung mangailangan sa mga herbal ko, para hindi na tayo mahanap ng iba-iba pang maghanap malayo, kasi malayo yung maghanap eh. Pinatanim ako ng DNR, kasi bawal na yan sa panggubatan yan pag ka. Kumukuha yung mga mananambal, sir? Oo, kumukuha sa akin. Marami din? Oo. Sa bahay mismo ni Noel, ginagawa o tinitimpla ang mga gamot sa iba't ibang klase ng sakit. Karaniwan na raw na ang kanyang bahay ang takbuhan ng ilang mananambal mula sa Siquijor at sa iba pang lugar. Ngunit sa dami ng kanyang mga halamang gamot, wala pa rin daw siyang sangkap na pampahaba ng buhay. Ngunit bago kami umalis, may ibinahagi sa amin si Mang Noel na sikreto. Ang Fountain of Youth daw ay hindi nakukuha sa halamang gamot, kundi nanggagaling sa isang tao.
Mula sa bayan ng San Antonio, tinungo ko ang bayan ng Lassi. Nandito daw ang mga pinakalumang istruktura na itinayo ng mga Kastila. Posible kayang mahanap ko dito ang tao na susi sa buhay na walang hanggan. Sa bayan ng Lassi itinayo ng mga Kastila ang kumbentong ito ng San Isidro Labrador. Di tulad ng isang ordinaryong kumbento, mayroon itong mahigit 100 kwarto na ginagamit raw noon ng mga madre at pari noong panahon ng Kastila sa tuwing bibisita sila sa Siquijor. Ang kumbentong ito ang itinuturing na pinakamalaki sa Asia. Ang katabi naman itong simbahan ng Lassi ay hindi pa uhuli pagdating sa istruktura. Kahit halos magdadalawang daang taon na itong nakatayo, nandito pa rin ang mga orihinal na materyales. Ang pagkakatayo sa dalawang dambuhalang strukturang ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit itinuturing ng mga Kastila na espesyal noon ng Siquijor. What was it for? It was for healing. They brought the priests or the bigwigs in Spain or somewhere else. When they got sick, they were brought here for healing. Because through the centuries, na-attain nga yung degree na yun ang kinatatakutan ng ibang mga mangkukulam sa iba't ibang parte. Kung bakit na ibabalik. See? Only in Siquijor has that been attained. Maliban sa simbahan at kumbento sa Lassi, ang mystic balete na ito na tinatayang mahigit 100 taon na ang tanda, madalas ring dalawin ng mga turista. Ito ang isa sa dahilan kung bakit lalong nadaragdagan ang misteryo ng Siquijor. Pero ang isa sa pinaka-kontrobersyal na madalas dayuhin ng mga bumibisita sa Siquijor ay ang rebulto ni Saint Rita. Nanghiram ako ng isang motorsiklo at naglakbay ako ng may 15 kilometro patungo sa bayan ng Maria para lamang bisitahin ang imaheng ito ni Santa Rita de Cascia o mas kilala sa tawag na Black Magic Mary. Dahil sa nakakatakot na imahe, nagkaroon ng iba't ibang bersyon kung bakit may hawak na bungo ang estatwa. Ang bungo raw ay sa mismong asawa ni Saint Rita na kanyang pinatay dahil sa pagmamaltrato o pambubugbog nito sa kanya. Ang inverted cross naman ay sumisimbolo umano sa pangungulam sa Siquijor. Pinabulaanan naman ito ng kura paroko ng Our Lady of Divine Providence ng Bayan ng Maria. Ano ho bang significance ng bunga niya dyan sa statue? In ang buhay niya, malalaman natin kung paano naging significant ang bungo. There was that murder of her husband. Her 2 sons gustong makiganti. And nagdasal na siya na mas mabuti pang just die a natural death kaysa sa magiging kriminal. Then truly, yung dalawa niyang anak nagkasakit na namatay, hindi nagiging criminal. They failed to avenge the death of their father. Sinasabing milagroso si Saint Rita dahil nagbibigay siya ng babala sa mga maaaring maaksidente. Inaagapan nito umano ang maagang kamatayan ng isang tao. Maliban sa estatwa ni Saint Rita, sumikat din ang Siquijor dahil sa mga taong gaya ni Frank Pius na nakilala sa kanyang dancing paper dolls. Hindi nagpaunlak ng interview si Frank tungkol sa kanyang dancing paper dolls. Hindi na raw niya kasi ito ginagawa. Ngunit kung nakabubuhay ng patay ang pag-uusapan, itinuro niya si Vicente Tumala na itinuturing niyang master. Ayon kay Mang Vicente, may kaalaman daw siya noon sa itim na salamangka na kanyang iwinaksi magmula nang siya ay maging isang mananamba.
Ang buhay ay may hahambing sa isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay na ayaw mong matapos agad. Sino nga bang may gustong lisanin agad ang mundong nakasanayan natin? Kaya siguro mula pa noon, hinahanap na ang susi sa habang buhay na kabataan. Sa buhay na walang katapusan. Ang mga kwento tungkol sa tinaguriang Fountain of Youth ay nagmula pa nung sinaunang panahon. Ang mandalakbay na si Ponce de Leon ay isa sa mga naghanap nito. Sinuyod niya ang mga bagong tuklas na lupain, ngunit hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay, hindi niya ito natagpuan. Maging ang sinaunang Egyptians, Ethiopians at Hindus ay naniniwala na may tubig na nakapagpapagaling ng anumang sakit, nagbibigay ng kabataan at walang hanggang buhay sa sino mang iinom nito. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang mga kwento tungkol dito. Totoo nga ba ito o kathang isip lamang? Sa Siquijor kami napadpad dahil nakarating na sa amin ang balita na mayroong mga elemento dito na nagpapahaba ng buhay. Ang isla na marahil ang pinakamahiwaga at nasasakluban ng misteryo sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas. Kilala rin ang Siquijor bilang sentro ng panggagamot ng mga tinatawag na mananambal o healers. Katunayan, tuwing Semana Santa, nagtitipon-tipon ng mga mananambal sa buong Pilipinas dito sa Siquijor para lang manguha ng halamang gamot na itinuturing na pinakamabisa laban sa anumang karamdaman. Dahil dito, sikat na sikat ang Siquijor, hindi lang sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Mula Siquijor, bumiyahe kami ng sinakyang tricycle patungo sa San Antonio. Kuya, yung San Antonio, marami raw manggagamot doon. Sabi na. Nandito daw kasi ang tinuturing na pinakamatandang nabubuhay na mananambal sa Siquijor. Baka nasa kanya na ang hinahanap ko. Labing-anim na taong gulang pa lamang si Lolo Juan nang gagamot na siya. Kaya sa edad na 98 years old, malamang ay hindi na mabilang ang mga dumulog sa kanya at nagpagamot ng samot-saring karamdaman. Ano-ano ho yung kaya niyong pagilingin? Ano-anong mga sakit? Mga adyo man po. Mas kay kinsang matam koan. Tiyan. Sakit sa tiyan. Ang mga halamang ito ang ilang sangkap sa mga gamot na ginagamit ni Lolo Juan. Bal o healer. Nasulayan magkukukay sa una namin kung manambal sa una. Ya, tambal ko dahil mo magic po ko. Katong tambalan ako, itong mapakan sa mga sawa, hero. Dili maayaw. Makuhaan mau lala ang yan. Samot. Wala nga. Ang iserbaran nga, undangan ako ito, ang muda ko sa kuha, usay mga aksyon ba. Maayo man ito yung itambalan kung mundang ko ito. Nakuha ni Mang Vicente ang kanyang kakayahan sa Mindanao mula sa isang Pinoy na natutunan ang kakaibang magic na ito mula sa India. Ang isa sa kanya umanong natutuhan, makapagpabangon ng isang patay sa pamamagitan ng orasyon. Nakabuhi, nakagtawo? Suray ko sa una. Nabuhi? Pero matay lagi hapon. Gawin sa aman, kunyari, nakaka dito, nga, imong gi-orasyon. Unsa mo istorya? Alahawra. Ha? Ang kuwan ba, ikaw tiyebot sa mga mo. Pero bukang mata mo istorya. Ang katong patay? Mabuka, pero dili mo istorya. Buka, pero malihok. Lakaw, galing plakon. Malako. Pwede mo istorya. Ano naman? Dili na siya mo istorya. Ngunit dahil taliwas na sa kanyang panggagamot ang paggawa ng black magic, isang simpleng mahika na lamang ang kanyang ipinakita
na patunay daw na kaya niyang magdugtong pa ng buhay. Kakatasiya kayo, murag kulang pagdukuan. Kulang pagdugtong na. Ang posporong ito na kanyang sinindihan, kaya daw makalikha ng apoy kahit wala ng mitsa. Angin man. Dahil hindi kami kumbinsido, isang magic pang ipinakita ni Mang Vicente. Putol. Dapat siya na sa kulang. Kaya rin daw niyang magdugtong ng putol na tali. Kapain ko. Util-util tayo na. Muling binigyang diin ni Mang Vicente na simpleng mahika na lamang daw ang kaya niyang gawin. Bawal na umano sa kanyang panggagamot ang itim na salamangka. Ang dalawang mahika na kanyang pinakita ay maaring bunga ng mabilis na kamay o ilusyon lamang. Mukhang hindi si Mang Vicente ang nagtataglay ng hinahanap naming Fountain of Youth. Katulad ng pagkakapudpod ng gulong ng aking sinasakyan, halos maubos na rin ang pasensya ko sa paghahanap. Nalibot na namin ang halos buong Siquijor. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, naituro kami sa isang tao na nagsasabing gamit niya ang hinahanap naming pampabata. Kasabay ng aking pagtuklas sa mailap na Fountain of Youth. Nakita ko na biniyayaan ng Siquijor ng mga makapigil hiningang tanawin. Biniyayaan din ang isla ng iba't ibang uri ng halaman na itinuturing na mabisa para sa panggagamot. Maging ang Department of Tourism ay tinutulungan na ang mga mananambal ng Siquijor para maibenta ang kanilang mga halamang gamot. Marami din namang ganitong halaman sa ibang lugar. Ngunit sinasabing mas mabisa daw ang mga ito kung tumubo sa Siquijor. Ano nga ba ang meron sa isla? Tignan mo yung mga kwentong yan. Bali pag umuulan, ito nasa ilalim to. Pag umuulan, tulad ng ilang lalawigan sa Visayas, mayaman ang Siquijor sa isang klase ng bato na kung tawagin ay limestone. yung mga ganitong klaseng mga bato na kapag naging lupa, no, ay masustansya. Kaya yung mga bato na yan, na mga limestone na nabubulok, malimit ay tinutubuan ng thick vegetation. Pati yung mga batong bulkan na mga matatandang bato doon sa Siquijor, kapag ito ay nabulok, ay siyang nagiging pataba ng mga tanim. Ang hindi lang maipaliwanag ni Professor ay kung bakit pinapaniwala ang mas mabisa ang mga halamang gamot sa Siquijor. Gayong mayaman din naman sa limestone ang ibang lugar gaya ng Bohol, Aklan, maging ang Palawan. Siguro may mga tanim doon na nakukuha nila. Siguro nag-evolve yan into what we know as the mysticism dyan sa Siquijor. Pero other than that, I don't find anything unique, geologically speaking, sa Siquijor compared doon sa mga ibang parte ng Pilipinas. Ngunit may nakakaintrigang sagot si Jaime Licauco ukol dito. Tinanong ko yan, no? Yung mga ibang mga gamot galing sa Luzon, galing sa Mindanao, pagka Holy Week, nagpupunta sila dyan sa Siquijor, wala pa sa Mindanao niyan. Sabi nila mayroon daw, pero mas malakas daw yung mga halaman doon sa Siquijor na hindi nila makita sa ibang lugar. Now, there are certain places in Siquijor na mataas ang enerhiya, no? Kaya doon lang ginagawa yan. But you understand, like,
Ayon kay Johnny, na isang Norwegian, 23 taon siyang pinahirapan ng psoriasis, isang klase ng karamdaman sa balat. Halos araw-araw raw siya noon sa ospital, balot ng tar. For the first time in my life, I don't have the skin disease. I have it, but for one reason or another, it disappeared down here. But the problem is with the bone structure, that is unbelievable painful. And then you have to take a high level of painkillers. But on Sigio, I don't need painkillers. I don't need any medicine on Sigio. Kung pagmamasdan sa mapa, nakapagitna ang isla ng Siquijor sa dalawang mainland ng Visayas at Mindanao. Kaya't ang mga Kastila, ginawa itong halfway house o pahingahan. Malayo sa kabihasnan ng isla, sagana pa sa likas yaman. Kung kaya't ideal ito para sa mga nagsasagawa ng iba't ibang klase ng ritual. Kwan lang yung mga tao, very few lang ang tumira dito. So maybe some of these healers who came, maybe they found it very convenient for them to practice their art. So nandito sila tumira. Ang itinuro sa amin na gumagamit ng hinahanap naming pampabata